Nagulat si Liam sa katahimikan. Nang bumalik siya sa base, inasahan niyang siya'y uusisain, ikukulong, paparusahan. Ngunit walang nangyari. Tinanggap lamang ng mga bantay ang kanyang pagbabalik na parang inaasahan na. Sa mga pasilyo, nakatagpo niya sa unang pagkakataon si Dr. Esteban Solorzano. Isang payat na lalaki, hukay ang pisngi at mga matang parang walang tigil sa pagsisid. Parang tinutunaw si Liam ng kanyang titig. Napayuko siya. Pagkaalis ni Liam, agad kinuha ni Esteban ang terminal at tinawagan si General Petrescu. Buhay si Liam matapos ang isang buong gabi sa gubat, bagay na dapat ay imposible. Hindi agad sumagot ang general. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa hologram ng mapa ng base, napapalibutan ng isang artipisyal na clearing na 400 metro ang lawak, sa pilitang winasak mula sa buhay na gubat. Araw-araw nila itong nililinis, ngunit sa loob lamang ng 24 na oras, muling tumutubo ang lahat. Hindi ang parehong mga puno. Hindi ang mga matandang veteran. Bagkus, mga bagong nilalang, mas mabilis lumago, mas mabangis. 30 metro ang taas sa isang gabi. At kasama nila, may bagong mga hayop. Mas mabangis, mas malamig. Ipinaliwanag ni Esteban na nawawala ang signal ng mga sensor tuwing pumapasok si Liam sa loob ng gubat malapit sa mga node ng tawag. Nagiging hindi siya matuntun kahit ng mga satellite. Ngunit sa hangganan, tila humihinto ang gubat. Parang nawawala ang buhay. Tumitigil ang mga alon sa lupa at lumalayo ang mga awit. Tahimik na nag-isip ang general. Para sa kanya, malinaw ang sagot. Kailangang maunawaan kung ano ang nagagawa ni Liam at kopyahin yon. Kung hindi nila kayang sakupin ang Virelia sa lakas, uubusin nila ito, pulgada kada pulgada. Tumango si Esteban, walang imik. Alam niya kung saan haantong iyon. Ngunit alam din niyang may mga tuklas na isinisilang lamang sa katahimikan. At marahil, si Liam lamang ang may kakayahang patahimikin ang gubat magpakailanman.